Foundation. Para sa pasasalamat, kina Cesar Mason, Mr. and Mrs. Rices Rufino, Noemi Elizabeth Rufino, Rizalino Rufino Jr., Marialina Lopez and family, Ismael de Mapilis, Ray Ann Ortalis, Princess Ira Tubo, Melvin Queenie and John Paul Biray, Padre family, Biray and Kiambao family, and Jovencio Binto. Para po sa kaarawan ni Vinci Awit, ni Chito de los Reyes Jr. at Linda Mercedes. Sa espesyal na panalangin ni Ronwa de Nestor Peñano, Melanie Coronado, Dory Umali, Ellen Almacin and family, Ronarica and Jovencio Binto, Prencel and Jay Pajares, Good Health of Salve Pajarillo, Mary and Mark Padilla, Ian Gabriel Padilla, Aldous Patulov, for the safe travel of Mirna Nayal. Sa agarang paggaling po ni Gabriel Clyde de los Reyes, Ami Glory Rosia, Faye Ortalis, Bernadette Lucanes, Jesus Catador Jr., Romel Amaba, Merly Guevara, and Ron Villanueva. Para po sa mga kaluluwa, ni Hil Mason, Gonzalo Cruz, Teresita Cruz, Ian Sioson, Eugenio Cruz, Enrique Gotauto, Virginia Gotauto, Benjamin Gotauto, Gloria Rosas, Rodolfo V. Magtira, Jeronimo and Flor de Lisa Ibadlit, Siriaco and Celestina Magtira, Elena and Benedicto Ibadlit, Felicidad Magtira, Aurora Gonzalez, Leia Moranya and Vincent Pimentel, Feligonio Labine, Fernandina Labine, Lilia L. Villas, Melgo L. Villas, Francisco Alfito, Carolina Uriel, Elena and Angeline Cadano, death anniversary, Arnold G. Lanesa, Corazon Food, Gabriel Food, Rosita Makahipay, Federico Malicon, Anastasio Malicon, Milagros Paterno, Teresita Mirafente, Reynaldo Mirafente, Cynthia Benaventura, Arnulfo Atiga, Ednalyn de los Reyes, Samuel Palaruan, Ginalyn Rase, Delia Gay, Jose Kiambao Jr., Maria and Antonio Between, Trixie Viray, Charing Mulano, Bernardo and Amparo Panlaje, Felix Padre, and Lyndon Casa. Espesyal na panalangin kay Arlinda Daniel Licayo at para sa kaluluwa ni Melesio Ramos Licayo. Tayo po ngayon ay nasa ika-21 linggo sa karaniwang panahon. Magsitayo po lahat sa pagsisimula natin banal na misa. We
sapat ang kalaman tungkol sa Panginoon at sa Ebanghilyong kanyang hatid. Mahalaga rin isabuhay ang lahat ng itinuturo sa atin ni Jesus. Makipot na pintuan tungo sa langit, kung kaya hindi madali ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, ipagkaloob nawa sa atin ng Diyos ang kababaang loob upang tuluyan nating makita ang kanyang kaharian bilang biyaya na dapat tanggapin ng buong kagalakan at katatagan nang sa gayon ay magdulot ito ng mabuting bunga sa ating kanya-kanyang pamumuhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin ang ating mga nagawang kasalanan. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasawa ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ipinagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin. Upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, ay manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo pong lahat. Sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Nakita ni Propeta Isaías ang araw kung saan ang lahat ng bansa ay matitipon sa banal na lungsod at pararangalan ang Panginoon. Ganito rin ang pahiwatig ni Jesus na magwikang magtitipon ang kaluluhan ng daigdig sa piging ng kaharian ng Diyos. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nalalaman ko ang iniisip nila at mga ginagawa. Darating ako upang tipunin ang lahat ng bansa at mga taong iba't iba ang wika. Malalaman nila kung gaano ako kadakila. Malalaman din nilang ako ang nagpaparusa sa kanila. Ngunit magtitira ako ng ilan upang ipadala sa iba't ibang bansa. Susuguin ko sila sa Tarsis, sa Pul at sa Lydia, ang mga dakong sanay sa paggamit ng pala. Magsusugo rin ako sa Tubal at Yaban, at sa mga baybaying hindi pa ako nababalita sa aking kabantugan. Ipapahayag nila sa lahat ng bansa kung gaano ako kadakila bilang handog sa akin sa banal na bundok sa Jerusalem. Ibabalik nila ang mga kababayan ninyo buhat sa pinagtapunan sa kanila. Sila'y darating na sakay ng mga kabayo, asno, kamelyo, karwahe at kariton, tulad ng pagdadala ng mga handog na butil na templo, nakalagay sa malilinis na sisidlan. Ang ilan sa kanila ay gagawin kong saserdote, at ang ilan ay Levita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa kanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon. Dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa kanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang Panginoon na ukol sa ating dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa kanan, mabuting balitang aral. Hindi pinanghihinaan na loob ang sinumang sumasampalataya kahit may pagsubok at paghihirap. Inihimok ang lahat ng Kristiyano na magpakatatag at tignan ang bawat paghihirap bilang pagtutuwid ng isang ama. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo? Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. At huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang manginginig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinuwid ng kanyang ama? Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyo, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya't palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabipang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid
upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang naligsan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo pong lahat. Sabay-sabay pong lahat. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya ay nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya, "Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sabihin ninyo, 'Panginoon, papasukin po ninyo kami.' Sasagutin niya kayo, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo.' At sasabihin ninyo, 'Kumain po kami at uminom na nakasalo ninyo, at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin.' Sasabihin naman ng Panginoon, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at mangangalit ang inyong ngipin. Kapag nakita ninyong nasa kaharianan ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob, at ang lahat ng propeta, at kayo na may ipinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna, at may nauunang mahuhuli." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo pong lahat. Inanayahan po tayo na sa bawat araw ay gagawa po tayo ng kabutihan sa ating kapwa at higit sa lahat sa ating Diyos. Sa tinuturo po sa ating katisismo, mayroon pong 3 lugar na kung saan tayo ay mapunta after sa buhay na ito. Una ay ang tinuturo sa atin kung ano ang impyerno, ano ang purgatorio, at ano ang langit. At alam po natin yan kapag mayroon po tayong religion class nung bata pa po tayo at na-imagine natin kung ano ang impyerno. Puno ng apoy, nangis ang mga ngipin. Naalala kong turo ng mga madre sa amin ay talagang hindi ka makakatulog kapag iniisip mo yung mga itinuturo na pagkagawa na talaga ng kasalanan, dapat mo talaga pagsisihan. No? Kaya kapag nadadala po natin yung takot, ay takot po tayong gumawa ng masama. And that is fear of the Lord. No?
Kaya hindi na po siya negative na takot na yon. Yun po yung natawag na fear of the Lord. Dahil hindi natin ginagawa ang masama dahil sa mayroon tayong takot sa Diyos. Minsan, may kwento po ako sa inyo mga kapatid na mayroon isang madasaling Katoliko na namatay at napunta sa kabilang buhay. Sa kabilang buhay, mayroong isang palapag. Ang first floor, impyerno. Ang second floor, purgatorio. At ang third floor ay langit. Napunta siya sa kabilang buhay at sa purgatorio siya napunta. Nagustuhan niya ang purgatorio dahil alam naman natin ang purgatorio, cleansing of soul. Paikot-ikot siya doon sa loob at malawak po ito. At marami siya nakita. Nakita niya ang kanyang mga kaibigan. Nakita niya ang kanyang mga kasamahan na kung saan nagsisilbi sa simbahan. Ay, sister, nandito po pala kayo. No? Kailan pa kayo dito? Nung 1 taon, nandito na ako. Ikaw, kailan ka dumating? Kahapon pa lamang. And then, paikot-ikot siya. Paikot-ikot. Nakita pa niya yung ibang mga kasama niya na doon sa simbahan. No? Doon ang mga sa simbahan na naglilingkod. Doon ang mga Mother Butler Guild. Doon mga service team. Doon ang mga lay ministers. Doon ang mga lectors and commentators. At doon ang mga lahat na nagsisimba. Paikot-ikot siya. Hanggang sa nakita niya ang kaniyang kura paroko. Father, nandito po pa pala kayo. Kailan ka ba dito, Father? Nung 1 buwan. Akala ko, Father, nandun ka sa itaas. Akala ko talaga, Father, na makakaakit ka doon sa itaas. Bakit nandito ka? Sabi naman ng pare, huwag kang maingay. Bakit, Father, nandun ba mayroon pa bang iba doon nandun sa taas? Huwag kang maingay. Kasi si Obispo. Talaga, Father? Nandito din si Obispo? Oo, pero nasa iba pa. Hindi ko sinisiraan ang simbahan, hindi ko sinisiraan ang bawat isa. Pero binibigyan ko lang ng realidad kung ano ang Ebanghelyo. Ang butihing Obispo po natin ay talagang gumagawa ng kabutihan para sa ating simbahan. Kung titingnan po natin ang ating simbahan, una, kanyang pinagninilayan po ito kung ano pong gagawin na mas maisaayos. Dahil nung naging bagong obispo siya, umikot siya dito, at tinitingnan kung bakit naiiwan sa panahon na kung saan lumuluma. Kailangan mayroong pagbabago. At kalakip sa pagbabago ay yung faith formation natin. At binibigyan po niya ng emphasis doon sa katisismo. Lalo't higit sa mga bata, sa mga anak ninyo. Kaya mga kapatid, binibigyan ko lang ng linaw ang Ebanghelyo na kung saan tunay nga na may nauna, ang nauna ay mahuhuli at ang nahuhuli ay mauuna. At pagsumikapan, dinagdag pa, pagsumikapan ninyo na pumasok sa pintuan, makipot na pintuan. Hindi niya sinasagot kaagad yung tanong at sagot na tinatanong doon sa isang lalaki. Marami po ba ang makapasok? Pagsumikapan ninyo. It depends on you. Kung kayo po ba ay makapasok. Kung marami po ba kayong makapasok. Kung mayroon pa ba kayong mahahatak na makapasok. O ikaw mismo sa sarili mo ay makapasok. Gaano po ba tayo mabibigyan natin ng garantiya sa ating sarili na tayo po ba ay makapasok? Kaya dito, ipinapakita sa atin na oo, ang pintuan natin sa simbahan ay maluwag. Hindi makipot. At minsan, nagagalit po tayo pag makipot, lalo't na pag lumabas. Kasi bakit hindi binubuksan? Nagrereklamo po tayo. Kung titingnan po natin mga kapatid, ang pagsisimba ay hindi garantiya na makapasok po tayo sa langit. Ang pagmunubina, pagrurosaryo, at ibang mga aktibidades na relihiyoso sa loob ng simbahan. Itong lahat ito ay maganda.
Pero God asks us to do more. Bakit kaya? Yun. No? Bakit kaya? Ang nauuna ay mahuhuli. Oo, mayroong mga nagsisimba nauna, mayroong mga pari nauna, may pakiramdam ninyo na mga pari, mga obispo, oo, nandoon sa itaas, na kung saan nagbibigay ng kaliwanagan dito sa mga ebanghelyo, sa mga pagbasa, pero hindi ko kinakategorize ang sarili ko nauna. Si Padre Pio, hindi siya pumasok sa langit hanggat lahat na spiritual children niya ay makapasok sa langit. Dahil he followed the good shepherd na lahat ay makapasok sa langit. Kaya kahit patay na, laging nagdadasal. Nung buhay, laging nagdadasal. Nung buhay, mahaba sa confessional para magpakinggan ang mga may makasalanan at maibsan yung mga bigat na loob na niladala nila. Hanggang namatay, nandoon pa rin siya sa pinto. Sa writings niya, kung mabasahin ninyo, natilis pa rin siya. Dahil gusto niya lahat ay makapasok. Kaya dito mga kapatid, ask to do more. Andito tayo sa simbahan, nagsisimba. Pero ano po yung prutas sa ating pagsisimba? No? Yun ang hinihingi sa atin ng Diyos. No? Faith which bears fruit by the act of love. Mga munting mga puso, dakilang pag-ibig ng Diyos. Ito po yung sinasabi. No? Munting puso, dakilang pag-ibig ng Diyos. Act of kindness is an act of love. Mahirap sa atin, sa buhay natin, na harapin ang lahat ng mga ito. Paano po nangyayari? Minsan, pumupunta ka sa simbahan, nag-away kayo sa iyong asawa. Hindi kayo nagkasundo sa inyong mga anak. Nandoon yung gulo. Nandoon yung walang kapayapaan. Nandoon yung pagkabalisa. Nagsisimba ka, manatili ka ba na ganun ang disposition mo pag-uwi sa inyong bahay? Na mabigat pa rin. Pagpasok mo sa simbahan, mabigat. Pagkatapos ng misa, hindi ba naibsan yun? Ano po yung response doon sa nangyayari? Ano po yung gagawin mo? Ay simple, kausapin, tanggapin, magpatawad. Dialogo. Mayon ang mga mumunting puso na act of love, dakilang pag-ibig ng Diyos. Lagi natin sinasabi na pag-ibig ng Diyos. Pero paano ba natin isabuhay ang pag-ibig ng Diyos? Na hindi lang natin nakikita. O alam natin, pero hindi natin ginagawa. Kaya most of the time, we fall into sin. Act of omission. Sin of omission. Sin of commission. Nasa posisyon tayo, pero hindi natin nagagawa. Nagkasala tayo pero hindi po tayo nagpapatawad at hindi po tayo humingi ng tawad. Iyon na po ang maliliit na mga example na mumunting mga puso na ilang pag-ibig ng Diyos na dapat isabuhay natin na hindi mangingibabaw yung demonyo, yung masamang espiritu na 24/7 na umiikot-ikot sa paligid natin. Kaya nga sa introduction, no? Na baka mahawi at madala po tayo sa pagbabago ng mundo. Habang naglalakbay tayo, mayroong pagbabago ang mundo. Sa anong pagbabago? Ang daming mga pagbabago sa mundo. Lalo na sa mga social medias, mga influencer na kung saan hindi naman nagbibigay ng magandang influence yung iba. Pagbabago ng mundo. Tayo din ay nagbabago. Kaya tayo po ba ay mag-adapt doon sa pagbabago ng mundo na hindi akma sa Ebanghelyo? O inaakma natin ang sarili doon sa pagbabago ng mundo at nadala po tayo dahil yan ang gusto ng demonyo at hindi po sa kagustuhan ni Kristo ayon sa Ebanghelyo. Kaya nga, kung merong constant change ang mundo, meron din tayong constant conversion. At ito po yung susi natin sa buhay po natin. Constant conversion and faith consistent salvation. Yung mga maliliit na mga bagay na yan, nagagawin po natin na ayon sa kabutihan, faith consistent salvation, constant conversion, patuloy na pagbabago
na mga pangyayari na gagawin natin na naaayon sa ating pananampalatayang Kristiyano at hindi pananampalataya ng iba, lalo't pananampalatayang Katoliko Kristiyano. Dahil may mga pananampalataya, ang dami na talaga natin, kung titingnan natin, ang dami nating babantayan talaga. May mga turo na kung saan, maraming sinasabi diyan sa social media na ganito, ganyan, ganyan. Pero iba ang konteksto. Iba ang tinuturo. Tayo naman na walang alam sa Biblia at walang alam sa tradisyon kung ano po yung itinuturo sa simbahan, yun na lang ang iniisip natin. Lalo tigit sa Old Testament na inilagay dyan, ganito si Abraham, ganito, ganyan, ganyan. May iba talaga na taliwas talaga base sa paggawa ng content doon sa social media. Kasi nga, when it comes to faith, when it comes to salvation, nagiging hot topic yan sa buhay natin eh. Ako po ba? Natatouch ka din. Yung ibang mga tao, maliligtas ka ba? Maliligtas ka ba? Parang nasishake ka. Sino ba yung ayaw maligtas? No? Makalimutan mo yung pananampalataya mo. Susunod ka lang doon sa mga sinasabi nila. So, sa mga nababasa nila. Kaya, pagbabago. Dito lang tayo sa tama. Magsimba lagi tayo. Oo, ang pagsisimba, sabi ko, hindi garantiya na makapasok. Pero, malaking tulong sa buhay natin, sa pagdesisyon natin, para masundan ang tamang turo ni Kristo. At hindi tayo mapalayo, hindi tayo mahatak sa demonyo. Saan naman gumagalaw ang demonyo? Yung mga turo na hindi maganda, yung mga aksyon na hindi maganda. At marami pang iba, yung mga nakikita natin na kung saan maganda, pero binibigyan natin ng mali siya. Yun, doon pumapasok pa yung mga kasalanan. Kaya, constant conversion, faith consistent salvation. Sa buhay na meron tayo, wala namang tao na hindi naghahangad ng mga material na mga bagay. Titignan lang natin ang rich young man. Sinusundan niya ang commandments. Lahat. Nasunod ko na yan, Panginoon. Pero merong hindi niya sunod. Ang ibigay lahat ang meron siya. At sumunod. Take up your cross, come and follow me. At hindi niya yun naiiwanan. And sometimes, hindi po natin po yun naiiwanan. Sa anong paraan? May mga nangangailangan na iba na minsan nagpakabingi, nagpakabulag po tayo sa mga pangangailangan. Nangangailangan, pero hindi natin binibigyang pansin. Saka na natin binibigyan kapag namatay na. Nagbigay na lang tayo ng abuloy o donations. Yun ang form of tulong natin. Pero yung buhay pa, na ang Diyos, whatever you do to the least of my brother, nagpapakita doon sa mga maliit na mga ito, ang pagtulong mo sa mga maliit na ito ay pagtulong sa akin. Pero hindi natin nakikita ang Diyos dahil ang tingin natin sila sa kanila ay mga minor, mga maliit na walang kwenta sa lipunan. At nung namatay na, saka na tayo tumulong. Ito po yung mga maliliit na mga bagay na dapat natin i-change sa buhay po natin. Sa perspektibo po natin na mababago ang ating constant change. No? Marami. Hindi ka man makatulong ng malaki, at least nandoon yung tulong mo maliit. Pero yung presensya mo sa pagtulong, your presence is enough. No? Ika nga mga kapatid, we can have a living. We make a living by means of actions, works. But we make life by giving. Sometimes we don't realize that we have everything because we have enough. And we keep on looking for something, even that you have the things. Ang demonyo ay 24/7 na umiikot-ikot para mawala po tayo sa daan patungo sa Diyos. Itong kwento na ito ay tungkol kay Satanas at saka sa kanyang board of trustees. Sabi ni Satanas, wala nang tao sa impyerno. Kailangan nating mag-marketing. Sabi naman na sa amin, gagawa po tayo ng solusyon po dito. Sasabihin ko, sabi ng isa, sasabihin ko na walang Diyos.
Sabi naman ni Satanas, hindi maniniwala sila dahil sila ay nagsisimba. Sabi naman ng isa, walang kamatayan. Ay, hindi din maniniwala sila dahil nagpapatayan sila. Hindi nga namatay physical pero nagpapatayan yan sa social media, lalo na sa mga group chat. Pinagbubura nila yan. Sabi ng isa, sasabihin ko na marami ka pang oras. Sige lang, trabaho lang. Huwag mo nang isipin yan. Maganda ang buhay. Tuloy ka lang. No? Sabi ni Satanas, good idea. Bakit? Dahil ang iniisip nila ang kanilang sarili at hindi ang kanilang kaligtasan. Kaya tayo mga kapatid, sa pagsisimba po ba natin ay sa buhay po ba lahat? O hindi man lahat, kahit konti sa buhay natin. We have 6 days and just only 1 hour on Sunday. Na isa buhay ba natin lahat ito? Sa ating kapwa, napipigilan ba natin ang ating sarili na hindi tumalon doon sa bangin na inahanda ng demonyo? Bangin ng galit, bangin ng pagkapukot, bangin ng hindi pagpapatawad. Maraming bangin na pwede po tayong mahulog. Kaya ang Ebanghelyo na ito ay nabibigay sa atin ng huwag kalimutan natin ang susi. Ano ba yung susi na yun? Constant conversion, faith, consistent salvation. Patuloy na pagbabago na naayon sa gawain na ating sinasampalatayanan ang ating Panginoong Diyos. And of course, be aware, don't lose this key. Dahil ito po yung susi natin na makapasok po tayo sa Kanyang kaharian. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Magdalena. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Itinakot sa krus na matay ibigin. Nanahod sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na muli, umakyat sa langit, nalulugtok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa mabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang daan sa iyong pagkahari, Ama, ay nangangailangan ng isang radikal na pasya dito at ngayon. Isang pagpili sa iyo na dapat naming gawin sa tuwina, kailanman at saan man. Tulungan mo kaming maipangyari ito. Kami ay nagsusumamo ang ating itutugon. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, gabayan mo si Papa Leon, mga obispo, pari, diakono, at kaming mga laiko, upang sa paggabay ng iyong Espiritu, aming piliin ang mga desisyong makabubuti para sa simbahan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo ang aming mga pinuno sa pamahalaan upang maihandog nila ang iyong mabuting kalooban sa bawat mamamayan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga patakarang nagtataguyod at nagtatanggol ng dignidad ng tao. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama,
makatagpunawa ng kaaliwan ang mga taong dumaranas ngayon ng matinding paghihirap sa aspetong pinansyal, emosyonal o espiritual. Sa iyong presensyang matatagpuan sa aming katapatan sa pag-ibig at paglilingkod sa bawat isa. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, yakapin mo ang mga yumao, lalong-lalo na silang malalapit sa aming puso. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Ama, hangarinawa namin ang iyong paghahari dito at ngayon, upang tulad ng iyong anak, ang aming buhay din ay maging kaaliwan para sa isa't isa sa aming paglalakbay sa buhay na ito. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo pong lahat para sa ikalawang bahagi na ating pagdiriwang, ang huling hapunan. Manalangin din mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulian niya, karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkup, pakundangan sa isang pagpalagi ang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod. Bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ila sa Diyos sa iyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinaligdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may mangunas sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay nag-isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang upay sa kalangitan. Kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hosanna, Hosanna.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo din namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ng Leo na aming Papa at ni Aldo naming Obispo at ang Tanang Kaparian at Laiko. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, ay pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga magaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Oh
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Mga kapatid, magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sumayin ang pagkakapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayong inyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Sitayo po na. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ay ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahanan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo pong muli. Paris announcements. Enrollment for Filipino Catechism classes 2025-2026 is being held on the following Fridays, August 29th and September 5th from 10:30 a.m. to 1 p.m. at St. John of Mata and St. Arita's Rooms, first floor, Holy Family Co-Cathedral. Please bring a copy of your child's baptismal certificate. Classes begin on September 12, 2025. No late enrollment will be accepted. Additional announcement, the Filipino Catholic Community in Kuwait, FCCK, is inviting everyone to their Life in the Spirit Seminar 2025, which will happen every Friday until September 19, from 4:30 p.m. to 6:30 p.m. in the Holy Family Co-Cathedral premises. For more information, please check the details as shown in the screen. Ang Filipino community sa pangunguna ng Filipino Catholics in Kuwait ay inaanyayahan ng lahat na makiisa at dumalo sa ating pagdiriwang ng kapistahan ni San Lorenzo Ruiz sa darating na September 26, 2025, alas 12 ng tanghali sa Holy Family Hall. For the updates, events, and announcements of the Holy Family Co-Cathedral Filipino community, please like and follow the Facebook page of Filipino Catholics in Kuwait. Isang paalala po sa lahat, na ingatan po ninyo ang inyong mga personal na kagamitan at siguraduhin walang maiiwan na gamit sa loob ng simbahan. Maraming salamat po. Sa nagbigay sa atin ng grasya, kapayapaan sa araw-araw sa ating paglalakbay dito sa mundong ibabaw, lalo higit sa ating kanya-kanyang mga trabaho, nandito sa banal na Eucharistia, pinagaan niya ang ating mga bigat na dinadala sa ating puso, sa ating buhay. Walang tayong iba tayong pasasalamatan kundi ang ating Panginoong Jesucristo na nagbigay sa atin ng buhay. Palakpakan natin ang Diyos. Nagpapasalamat din po ako sa mga naglilingkod ngayon, the ministers, lectors, and commentators, sa SOCON, technical team, service, at sa inyong lahat na walang sawang sumusuporta sa ating inang simbahan. Maraming salamat. Mumunting puso, dakilang pag-ibig. Mga mumunting maliliit na mga bagay na akala natin walang halaga, pero doon natin isila sa buhay ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Iho ay inyong mga ulo at tanggapin ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May show His face to you and have mercy. The Lord bless you. The Lord keep you. May He show His countenance and give you peace. The Lord bless you. At pagpapalain kayo at ang buong pamilya ninyo ng makapangyarihang Diyos Ama,
at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating banal na pagdiriwang, humayo tayo na puno ng pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po sa aming lahat. Okay po, one. Thank you po. Dito na ka dito. Tangka yung aking mga list.